Yo, what's up? What's up? Well, welcome, come back, diba? Welcome, back, diba? Come. Tas, back. Pinapaliwalag pa, para ang bobo, lalo, malabas ka talagang bobo, diba? Yo, what's up, mga pare ko, kamusta? Eto, at manggagatas na naman tayo, diba? Ng mga rapper. Yon, eto, syempre, gaya ng dati, laging katulad sinasabi ko, magre-review ako ng mga bagong battle at lumang battle. Eto, nasa gitna siya. Pero bago-bago pa rin siya. Ito ay laban ni Bagsik at ni Charisma. Ito daw ang unang talo ni Charisma. Napanood ko na to isang beses at pangalawang beses ko pa lang ito manonoorin. Tara, tingnan natin kung paano natalo si Charisma. Sige rin long. Club, syempre mga kampi namin dyan sa Cebu, Rapolo, God Bars, Black Manila, at lahat-lahat, Hype Beat, syempre, Real Jokes Clothing. Nanalo ng coin toss si Bagsik. Pinili niya mauna. Tig-2 minuto dapat to, 5 hurado natin, non-tournament battle to. Unang laban ng Puelta Balenton 10, pakinggan natin. Bagsik. Yo, game! Di ka rapper, mas kilala kang tindero lang ng suma na sarap nagpipilit. Ang ina, no? Intro pa lang. Di ka rapper, kinala ang tindero ng suman. Last event, nagpapaagaw pa sa crowd na parang di nag-iisip. Para masabing close kayo, handang maging illiterate, pues kahit may dala kang suman sa akin, di ka didikit. Galing nun. Kahit may dala kang suman, di ka didikit. Nag-iisip. Para masabing close kayo, handang maging illiterate, pues kahit may dala kang suman sa akin, di ka didikit. Piling-piling pang businessman para lang mapagtakpan niya yung pagiging unemployed. Paano? Bagsak lagi sa drug test kaya di na de-deploy. Sa sobrang addict sa shabu, pati tinitinda nila, ayun nalugi na tuloy sa batak mo yung suman nyo, binalot mo sa foil. Kung produkto lang usapan, pag sinabi nyong bagsik na chili garlic, hahanap-hanapin nyo mula paggising. Ina mo, labanan to ng paninda. Labanan ng paninda to, di ba? Kung produkto lang usapan, pag sinabi nyong bagsik na chili garlic, hahanap-hanapin nyo mula paggising. Pare, kumaganon po. Subok na yan, boy! Hanap-hanapin nyo mula paggising. Pero real talk, tang ina, first time kong tumikim ng paninda ng MC at natikman ko yung chili garlic ni Bagsik. Promise, sobrang sarap nun. Alam mo yon, parang kahit wala kang ulam, kahit yun lang yung ulam mo, sobrang sarap. Sobrang nakakaganang kumain ng maanghang, pero mas nakakagana yon dahil hindi lang siya anghang. Masarap talaga. Baka naman. Baka naman, di ba? Masarap talaga yung Bagsik chili garlic. Sobrang sarap nun. Umorder na kayo mga tol. Tangin, nagaganaan kayo kumain dun. Kung produkto lang usapan, pag sinabi nyong bagsik na chili garlic, hahanap-hanapin nyo mula paggising sa umaga hanggang matulog every night. Sobrang sarap pag kumakain ka, mapapa-heavy rice. At chili garlic dahilan kung ba't ngayon damit ni Ari XXL na yung size. Pag yung ngipin nyo may sira, anytime pwede kayo sa kanya na makabisita. Di na dapat magpunta sa kahit sino pang dentista. Pagkagat, tanggal agad yan dun sa pares ni Charisma dahil yung karnin nila kasing tigas pa ni Batista. Di kayang palambutin kahit pa incinerator. Ang sama mong neighbor dahil gamit nyo na flavor made in baby alligator. Si B. Cortez inis tayo kahit galing yun sa labor. Dahil puro ka daw favor. Nagsiselos kay Kidlat, akala mo? Ano yun? Anong issue? Eto yata yung yung may isang, ano ba yun? Tao ba ni Kong yun na parang nagsiselos kay Kidlat? Dahil puro ka daw favor.
Nagsiselos kay Kidlat, akala mo? Nagsiselos kay Kidlat, akala mo kung sinong fame whore? Taga-ubos lang naman ng hotdog sa refrigerator. Ganto itsura ni Kulob na medyo senior agila. Yung pagiging isip bata mo, puta, pare, grabe ka. Gumagawa pa yung invisible na kamehameha at kaya netong patigilin kahit yung pagtain niya. Rapper na lead singer sa malayo na probinsya. Pangalan daw ng grupo neto, Kulto ni Karisma. Naririnig ko yan kanina. Nagdadasal pa ng Latin, nire-recruit niya si Enigma. Balak netong pakasal si Arik kay Aling Junisa. Speaking of Aling Junisa, yung nanay mo hindi alam na merong date na Mother's Day. Dahil sa pamilya nyo, she always need to suffer pain. Sa kakaisip di malabong ma-dysfunctional yung brain, ginagawa nyo lang siyang robot kung itrato parang slave. Todo post pa yan sa Facebook, alam mo sinong breadwinner, hilig niyang magmagaling. Yung nanay mong si Evelyn na mamalengke, nagluluto, naglilinis siya Putang ina, pinangalanan no, Evelyn. Yung mama mong si Evelyn, di ba? Todo post pa yan sa Facebook, alam mo sinong breadwinner, hilig niyang magmagaling. Yung nanay mong si Evelyn na mamalengke, nagluluto, naglilinis siya maghapon, tas pagsapit ng gabi, nagliligpit pang hugasin. Tapos yayabangan mo ako, lahat kaya mong gawin kahit sa mura mong edad. Binibuild up yung sarili, kaso lang yung nanay niya mukha na siyang magko-collapse. Kaya si Evelyn Comia, pag-uppercut kung Devil Gin ay sigurado siyang koma. Sobrang payat, lubog pa nga, mukhang kargado siyang droga. Dapat doon tinutukhang, tinutumba, tinututukan sa mukha at putukan siya ng boga. Sana sa paglalako niya sa tanghaling mga suman magkaroon siyang limpoma. Ang sama ni Bagsik. Kupal na upal talaga to si Bagsik eh. Ang inan talaga to ni Bagsik. Paglalako niya sa tanghaling mga suman magkaroon siyang limpoma. Ang sama ni Bagsik. Ang sama ni Bagsik. Pati yung nanay ko dinadamay, tangina. Eh ba't ikaw pinapatay mo rin yung nanay mo sa pagod, ano dong pinag-iba? Isa pa, yung utol mo na si Francesca na walang delikadesa na gawang magpabuntis kahit wala kayong pera. Putang ina mo! Pinapangalanan na, putang ina pinangalandaan pa, no? Alam mo yun? Kupal talaga to si Bagsik eh. Ang sama ni Bagsik. Pati yung nanay ko dinadamay, tangina. Eh ba't ikaw pinapatay mo rin yung nanay mo sa pagod, ano dong pinag-iba? Isa pa, yung utol mo na si Francesca na walang delikadesa na gawang magpabuntis kahit wala kayong pera. Manarasya at Ukraine yung pagkasabak ng gera. Kasi own yung property dun sa particular area, dun sa mismong bahay nyo, yung kapatid mo binenga. Kala ko ba pag mamay-ari mo yung street, sa music video mo, akala mo kung sino kang astig. Panay ka, brrt pa, o naglalabas-labas pa siyang mga baril niya na bit-bit. Kaso lang di niya alam na putukan na sa loob yung mahal niya na kapatid. Tapos noon, magre-reklamo pa sila sa munisipyo. Mga typical na Pinoy na mahilig lang umasa sa ayuda at benepisyo. Paano pag nagkasakit yung pamangkin mo na si Primo? Kulang pa panggatas yung kita mo sa isang linggo na 1,000. Dahil sa gipit kayo, mamamatay siya ng maaga tapos yung bangkay ng bata pilit pagkakasahin na lang sa lata niya ng nido. Kung may isip lang si Primo, marirealize niya mismo na yung buhay nila trash. Pagtanda nun malamang sabihin niya sa ina niya na sana sa iba na puki na lang siya inilabas. At last, hoy, Ralph Joel Comia Sr. Nanonood ka ba? Fuck you. Akala mo, ligtas ka na, pues mamaya damay ka rin sa round 2.
masyadong walang ya yung round 1 ni Bagsik dito. At yan naman talagang yan naman talagang atake ni Bagsik, personal talagang umatake si Bagsik. Pero eto putang ina, masyadong bukod sa pinangalanan niya yung babae, dinamay pa yung bata. Pati nanay. Grabe yun. Balikan natin round 1 ni Bagsik. Buong round 1, puro suman yung topic. Neto ni tanga. Akala ko si Rappel lang yung marunong mag-promote, ikaw din pala. Tangina neto, ako na yung panalo, ibigay mo na yung bet. Dahil sa chili garlic 3XL ka na, puta, ang sama pala nun sa health. Yan, round 1 game! Nung nalaman ko siya yung kalaban, di na ako nagtipid ng mga bara at pantig. Tangina Anigma, lakas mo man trip. Pag ako natalo dyan, nakakawala ng astig. Makikilala ko bilang si Charisma. Unang panalo ni Bagsik. After ko kay Onax, biglang si Bagsik, halatadong scripted. Yung presidente, tinatapat tayo sa mga talunan na undefeated. Nung nalaman niya ako yung kalaban, Charisma, ikaw pala kalaban ko. Kinakabahan ako matalo sa'yo. Ha? Naisip mo ba yun? Mas nakakatakot matalo sa'yo, nakakasira ng reputasyon. Nga naman, no? Parang ang ina mas delikado ay Bagsik. Pag ikaw tinalo. Galing nun. Kinakabahan ako matalo sa'yo. Ha? Naisip mo ba yun? Mas nakakatakot matalo sa'yo, nakakasira ng reputasyon. Pag ito, tinalo ko, oo, masakit. Pero sanay na yan, iinom pa yan ng beer. Ako, pag tinalo mo, sobrang sakit, daladala ko yan buong karir. Putang ina, standing mo, 0-10. Grabe ang likot. Isang talo na lang, tol. Kamatch mo na si Mot. Puki na kina, pag ganyan yung kalagayan, ang sarap na lang magbigti. Mot, kaya mong balik rin lahat, di ba? Ba't yung standing niya hindi? Ang ina mo, two-lines yun, pare. Tapos binibigyan ka pa ng laban ni Arik kahit ganyan na yung pinapakita. Di porket sinabi ng 187 na napakaraming magaling, konti na rin yung mahina. Yan, kaka-idol kay Sheye, pati standing ginaya. 0-90-90-99, ang sarap mong banatan. Hindi kang magiging si Sheye, wala kang An Mateo sa pagmamahalan. Pero sige, ikaw na si Sheye. Pero parang naglaro ka lang ng chess, dapat nag-guess mo na yung galawan. Hindi ako si An, pero Mate yung kalaban. Ano yung mga wala ka, gago? Pangalan niya, Bagsik, pero sa Facebook, Julian Deo Gracias. Julian? Puta, hindi ito papalarin. Hindi mo kakayanin. Yung bungo mo babasagin, yung puso wawasakin, kahit ano man yung sabihin, mga punto mo wala rin. Yung binigay mo, Julian, pues madudurog to sa akin. Yung Julian, madudurog to sa akin. Hul, no? Buo. Mas madudurog. Galing din nun. mo babasagin, yung puso wawasakin, kahit ano man yung sabihin, mga punto mo wala rin. Yung binigay mo, Julian, pues madudurog to sa akin. Yung pangalan niya, pang-artiste, no? Pag binasa mo ng may tono. Ano yun, Julian o Julian? Puta, nakakabobo. Pero mapa-English man o Tagalog, di mo na ako maluloko. Kahit ikaw pa yung Julian, hindi yan magkakatrono. Tangina, 2018 pa sa flip top, oh. 2 araw yung event sa Cebu nung nakaraan, ang daming MC, tas hindi ka pinadala. Dapat doon palang maaga ka nang mamulat na hindi ka pa rin handa sa gera kahit ilang araw ka mapuyat. Tapos tinapat nyo kay Charisma na hayop pag sa sulat. Paano nyo nasabing mabagsik yung hayop na yan kung wala naman sa gubat? At bago ko tapusin yung round 1, gusto ko lang sabihin na iniwanan na ako ng ex ko nung nakaraan. Dahil friend ko siya sa FB, alam nyo yun, inaasahan ko na yan. Sige, mamersikol na ka na tol, gumawa ka ng mga barong walang laman, pero pag di ka nang dami sa 3 rounds, doon lang kita papalakpakan. Parehas silang magaling dito. Pero hindi ko muna to huhusgahan. Pahinga muna natin round 2. Wow, I just built the most Wow, amazing talaga. workflow Wow, on talaga, Money.com. di ba? You built your own workflow? Why? Yung mga angle nito, maling galaw. Anong dadalhin sa gubat? Nakipaggera ako sa Mindanao. Yo, di ako nai-impress. Nung Oo, kasi napalaban na pala si Bagsik sa Davao kay Plaridel yata. neto, maling galaw. Anong dadalhin sa gubat? Nakipaggera ako sa Mindanao.
Yo! Di ako nai-impress nung makapasok ka sa liga nang wala ng screening test. Imbis yung takot dagdagan, mas lalo pang nagiging less kahit todo mo yung gigil mo't delivering intense sa mata ko, nakalusot ka dahil lang sa 3GS. Bakit? Kung wala naman si Shernan, wala ka rin sa liga at di ka dyan nag-i-exist. Tas ngayon, pag may event, yung bahay mo na tinuturing buhat ng magkatahanan, lagi nang nineneglect. Kala ko ba dati pamilya? Kaso lang mala Aquino lang pala yan mag-isip kasi binenta yung pulo at nagawa niyang talikuran dahil lang din sa incheck. Porkit nagka-break, ang bilis niyang umisplit, si ba't agad dyan kalaunan. Ni hindi nagpasalamat, mas pinili niya na lang na magkalamat ng tuluyan. Pues ako taga-singil. Babalaan sa binte para hindi makatayo yan. Ngayon wala ka ng balanse, pasalamat ka pa sa akin, nakabayad ka ng utang. Doon sa laban mo kay Rapian, Wala ka ng balanse, nakabayad ka ng utang. Wala ng balance, yung balance na utang tsaka yung balanse sa paglalakad kasi binalaan sa binte. binte para hindi makatayo yan. Pues ako taga-singil. Babalaan sa binte para hindi makatayo yan. Ngayon wala ka ng balanse, pasalamat ka pa sa akin, nakabayad ka ng utang. Doon sa laban mo kay Rapian, sabi mo sa round 2, anong choke? Di ako nag-choke. Sinaksa ko siya, hindi niyo ba naisip? Ito'y Miranda rights, may karapatan akong manahimik. Gago, linya yun ni site ng quarantine kay Lax nung semis. Bukod sa sobra mong generic pinapakita mo, di tunay puro peke yung prosthetics para masabi na siya nagnakaw galing ng pandemic. Para lang Para masabing sick siya, nagnakaw ng pandemic. Naman. Bukod sa sobra mong generic pinapakita mo, di tunay puro peke yung prosthetics para masabi na siya nagnakaw galing ng pandemic. Para lang kabiliban, lolokohin mo yung tao. Pues ngayon ko babalik sa'yo yung dating ginawa mo. Ituring mo Miranda rights yung gagawin ko na senaryo dahil sa ikaw naman yung babasahan ko ngayon at sa sahig ilalampaso. Tapos pag Ikaw naman ang babasahan ko ngayon at sa sahig ilalampaso. Babasahan ng Miranda rights tsaka yung babasahan na ano, no? Ganun. limot, naglalabas ka ng telepono. Sabay titingin sa sulat, puta, pare corny mo. Eto ba ngayon yung bagong sinasabing lodi nyo? Okay nang matalo lagi kesa samang odigo. Pero graduate siyang RTU tapos kurso engineer. Eh bakit hilig mong manira? Di ba dapat nagbe-build? Pati professor niya sa PE nagawa niyang patusin. Habang yung asawa no nagtratrabaho sa Japan, nag-aayos siya ng machine, yung asawa niya naman kinakalikot mo sa gym. Di kayo nahihiya ni Mrs. Din at Bincula? Ganito, din at bincula. Asawa niya naman kinakalikot mo sa gym. Di kayo nahihiya ni Mrs. Din at Bincula? May asawa na yung tao nilalandi mo pa? Puta, habang nagtuturo sa ilalim ng lamesa, pinipingir mo pa siya. Kunwari pang may pupulutin, mekos-mekos na pala. Sa pagiging environmentalist, sobrang tindi niyan. Pati na yung punong guro, nagawa niyang diligan. Kahit galing Mandaluyong pupunta yung isitan para lang makanood ng tigbibenting mga bold sa sinehan. Di ba may ex-girlfriend ka? Si Jennifer Maranan? Lolokohin niya yung tao pagkatas siya alagaan. Todo suporta sa'yo lagi, sumasama kada laban. Yung kahalili niya iniwan buhat ng magkatahanan. Magkapangalan pala. Yo! Kung dati, love is in the air, turing niya sa'yo oxygen. Ngayon, hindi makahinga, parang di na oxygen. Ha. Pagtapos niyang padapain, paaasahin niya yung tao sa pag-ibig na huwad. Kakatrip mo sa babae, pati tatay mo tuloy na patira ng ugat.
Ano, game? Personalan na! Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagmamuay thai. May kakaiba na... Yung tatay mong na-stroke, mukha siyang laging nagmamuay thai. May kakaiba na gang sign. Mas wala pa siyang silbi sa mga gwardiya tuwing nighttime, tapos pag nakahiga, para naman siyang kangaroo na naging biktima ng landslide. Putang ina talaga na ito ni Bagsik. Kupal talaga tong hype na to. Kangaroo na biktima ng landslide, no? Mas wala pa siyang silbi sa mga gwardiya tuwing nighttime, tapos pag nakahiga, para naman siyang kangaroo na naging biktima ng landslide. Di ba? Yo! Di ba kaya siya inatake dahil lang din yun sa'yo? Pag uwi, galing trabaho, dadatnan ka pang lango sa alak at pati sabog. Sa kakabatil niya, binatil, pati tatay niyang pagod. Sobrang galing niya magribat, pati yung tatay sinagot. Pati mamamatay yung tatay mo na may sama sa yung loob. Kasi sa katarantaduhan na sana ito. Pwede mo ako sabihang talunan sa flip-top, pero matagal na akong panalo sa mata ng tatay ko. Kaya sige, magribat ka. Kunwari, pagtanggol mo yung tatay mo para bumenta sa madla, hindi mo na mababalik yung mga dating pangyayari, kaya para saan pa? Kahit na anong sabihin mo't hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga, nalalaman mo sa kanya. Yo! Ang ina mo, Bagsik. Sakit ng tiyan ko sa'yo. Para saan pa? Puro nga. Ang ina mo, Bagsik. Na anong sabihin mo't hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga, nalang maririnig ko sa kanya. Ang ina mo. Isa ba? Hindi, alam mo, hindi kasi inaasahan yun yung ganong nga. Pukin ang ina mo. Sige, magribat ka. Kunwari, pagtanggol mo yung tatay mo para bumenta sa madla, hindi mo na mababalik yung mga dating pangyayari, kaya para saan pa? Kahit na anong sabihin mo't hingi mo dyan ng tawad, alam na, puro nga, nalang maririnig ko sa kanya. Yo! Okay lang ina nito. Ang daming sinasabi, masyado kang loko-loko. Sige, hindi ko re-rebat na na-stroke yung tatay ko, di naman yung totoo. Tanginan niyan, kung ganyan lang yung mga banat, dapat di na to pinapalagan. Stroke ang puta, gago, ando siya, nag-drive ng sasakyan. Oo na, broken. Sakit. Kanina ba dapat pinapatigil na to? Broken ka ng broken, nalalaman ni Luxuria na single ako. Tangina mo ka! Tsaka yung ex ko, ba't mo pa dinadamay, gago? Wala na sa akin dyan! Bakit yung ex ko, bakit mo dinadamay? Wala na sa akin yan! Andyan yung bago kong girlfriend, tangina mo, pag-aawayan namin yan. Love you, baby. Kinang-ina, nung nakaraang kong laban, nagpaagaw ng suman. Talagang naubos, naka-plastic. Nag-aagawan yung mga tao, tangina, pinagdadamot pa ni Arik. Tingnan nyo, hindi makarelate, di niya alam yung topic. Ganyan talaga pag di kayang ipaagaw yung chili garlic. O baka sabihin, ulul, kaya lang naman niya nauubos kasi pinaagaw mo yung suman. Tanga, yan yung mga strategy na dapat mong matutunan. Okay lang magpaagaw, ayan yung market kong pinupukusan. Di ba sabi ni Poison, ang tunay na magaling, hindi takot na maubusan? Pwes ang tunay na negosyante, hindi takot na mamuhunan. Tanginang yan, no? Pero asan na ba yung chili garlic? Wala na siyang pinapause eh. Lubog na. Pakita mo nga. Asan yung pruweba? Oo, aminado nung pandemic, yung chili garlic niya maraming sales, talagang nakakabayad siya ng renta. Kaso nung tapos na yung pandemic, on-site na yung mga tao, yung paninda na walan na ng kwenta. Yung chili garlic mo parang si sequence nung pandemic lang mabenta. Tapos sasabihin nyo, magaling mag-rhyme, magaling mag-multi. Pinanood ko laban mo Sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage. Pipindutin ko yung Apex, tapos, ay, mali.
So pa, tangay na sabi niya, pag ako nag-troll sa internet, parang Jarakal na naka-rampage, itatype ko yung Apex, tapos pipindutin ko yung backspace. Ina, nakakatakot. Marunong ka pumindot ng backspace? Ganyan talaga yung mga rhyme, pinipilit yung content. Eh di pwede ko palang pakaiwan sa chat si Kuya Kev, tapos bigla akong i-unsend. Ganun ba yun? Sabi niya pa nung mga nakaraan niyang laban, no, Hoy Manda, hindi ka magiging si Saito kasi si Saito ay si Saito na. Ikaw makikilala ka bilang si Manda, ang una kong panalo, kaya ngayong gabi, talo ka. Ayun, talo siya. Dapat sinama mo na ulit si Sir Deo para meron kang katulong. Hindi ka umubra dun sa Manda, paano pa sa taga Mandaluyong? Pero galit na galit pag dinadama yung chili garlic. Kasi dinamin niya ni Kairam, sabi ni Kairam, pungay na nga ng chili garlic yun, o dinuduraan. Sabi niya, pag ako nag-rebat, ewan ko lang kung makatawa to. Hindi ko dinuduraan yung chili garlic, Kairam, dinidilaan ko, puki ng asawa mo. Ha? Dinilaan mo puki ng asawa ni Kairam? Para makapag-rebat, inamin yung mga fetish niya. Pinapatanong pala ni Kairam, ano daw lasa ng edits niya? Di nakaporma kay Kairam ang puta, di man lang binenas. Dinaan ka lang niya sa forma niyang white na medyas, tas with chinelas. Speaking of Kairam, tinalo ka ni Castillo, men. Tinalo ni Castillo ang puta, dinaan na sa pagbibisaya. Nagbisaya ka doon? Pues, tuslo baag sa mga urat ganaon. Mis na baas sa mga urat ganaon. O, tignan nyo, hindi niya nagets. Hula-hula ko lang yun. Tangina mo ka. Oh, gago ka nung gumamit ng Bisaya. Sobrang effective, pati kayong lahat. Nagulat ko. Ikaw nung laban nyo, nagbisaya ka, pero di naging mabisa yung sulat mo. Tapos galit na galit ka sa mga laglagan rap battle league. Bakit? Sobrang balagbag ka. Galit na galit ka sa laglagan, porket sa isa buhay, tuwing round 1, laglag ka. Tangina nilaglag ni Apex, ni Plaridel. Mas malupit pa ata bumatal sa'yo si Kuya Dennis. Sir Enigma, sali mo ako next year, tuturuan ko lang to paano manalo sa semis. Semis lang, di ko pa kaya mag-champion eh. Inang yan. Kasi yung mga tao dito sa flip top, gago, ayaw ka nang mapanood. Alam mo, usapan namin ni Arik, pag maganda performance ko, ahon na yung kasunod. Inisipin nyo, Karisma versus Sak Maestro, pagandahan ng panga. Gusto nyo laban na ng mga pogi, Karisma, abra na! Nakasabay naman eh. Medyo ko lang gago, abangan nyo ako sa ahon. Baka sabihin nyo, fake news ko pa yan. Alam mo na gagawin insan, mekos mo na yan. Yo! Today, we'll cook tuna and tofu sisig using San Marino chili corn. Pagwapuan daw sa ahon. Karisma versus Abra. Mas pwede pa, Saito versus Manda. Yo! Kung usapan lang karisma, pag sadis, di wala ka. Paramihan ng babae ang panis. Tayo kay Benji Rayala. Last event nga dun sa gubat, sumibak siya ng Cebuana. At walang kari-karisma pag-usapan sa babae. Best example niyan, si Plasma. Pag gumigimik nga kami, ang daming chicks nung nadala. Pag gumigimik nga kami, ang daming chicks nung nadala. Kung ikaw hilig man loko, pues si Plasma sobrang loyal dun sa chicks niya na 5. Yung tropa mong si Mary Jane, na parang reggae yung pormahan, pinakitaan yun ni Plus ng mga jimbong nag-super saiyan. Kung doon sa battle mo kay Rapian, doon sa barka niya tulog, paano patatapat siya sa akin pag kami andun sa timog tsak ubos lahat ng alak, sino sa atin mas hubog? Yung pagiging agresibo mo sa akin, easy target. Lalong mas daling tamaan yung kalaban pag malapit. Mas lalong di mo kakayanin pagharapan sa mukha, kaya don't try. Ngayon sa cage, nagkamali ka ng hinamon, ikay wrong file. Kahit on fire, para lang si Takayama pag sa akin sinabay ako si Don Fry. Puro tutok sa mukha, pues posterize to Malayanis pag sumubok siyang kromosing. Kahit pa sa outside shooting tayo, dito yung mag-trade, papalag ngayon tong Zero Damian Lillard sa Milwaukee. Doon sa laban ko kay Bitrom, ako sana yung nanalo kung walang politika. Ako sana yun nanalo kung walang politika. Si Vitrom kasi ano yun eh, binibira lagi yung mga politika eh. Lillard sa Milwaukee. Mga Doon sa politiko. laban ko kay Bitrom,
Ako sana yung nanalo kung walang politika. Kahit magsabay-sabay pa sila Sequence at Castillo, si Sinay sa rematch pagsisisihan lang nila. Pati si Prince Rem, after battle namin, ang payat niya na. Tsaka anong silbi ng batang Mandaluyong kung yung Mandabaliw nga hindi na sa akin umubra? Pero alam ko, talo ako sa kanila. Aminado. Pero ikaw na mismo yung nagsabing sa mga battle ko na yon, ako dapat yung nanalo. Di ba dating idol mo ko? Tas ngayon tinatanggi. Hindi mabubuo karisma mo kapag wala kami. Kulit ni Smug, rebat ni JD, aggression ni Saki, at personals ng idol niya. Ngayon, no, puro personals. Dati, puro Bible ka. Di ba si Most High yung lagi mong laman sa feeds? Sa sobra netong maka-Diyos, ginagawan pang TikTok dance yung ama namin na remix. Gusto niyang mapuntang langit, kaya laging nagwi-weeds. Sobrang down niya raw kay God, si Pura Luka, dinidis. Putang ina nun eh. Sasapakin ko yun pag nakita ko. Malaman-laman ko na lang si Pura Luka, tita mo. Eh di sino ka, San Pedro? Huwag ka diyang magmataas sa akin, panyero. Yung manok mo na alaga mamaya, ipapakain ko na lang yan kay Serdeo. Di ba pangarap mong sumakay ng Wish? Huwag mo nang itangge. Bas lang yung inaantay, ba't bumangga sa tangke? Wish? Kahit pa may wishing well, kukulangin ka sa rounds kahit sagad mo pa at todo. Hindi na himala kailangan mo, tumawag kang saklolo. Hoy, iskastakli na pang J-Rowa yung shape. Uma-R&B ka pa, lagi kang naka-rage. Puta yung love song niya, galit. Mag-I love you ka sa una, tas sa dulo, pakyo siya. Tangina ang moody mo. Ngayon ko lang nalaman na sa daming nagra-rap na may mas gugulo pa doon sa wordplay nung si Unico. Tapos, may kanta ka pa. Title, Hataw. Talagang nakakabobo. Pag ikaw hinataw ko, tsak na may kasamang polo. Tigil-tigilan mo yung kakagaribi sa batil at kanta. Walang silbi ang energy ngayon sa power kong dala. Gumagawa ka pa ng diss track, tapos title, Kapayapaan. Nag-aalok ka pa ng peace, tapos gusto mo sapakan. Eh kung bigla kitang banatan, kunwari inspirational, nagpapanggap yung positibo. Tapos doon sa music video mo, sa dulo may casino. O galing squatter, yung ice water galing ng tubig ulan. Pag alas 5 ng umaga, almusal, murahan. Di ba kaka-birthday mo lang last week? Nagkaroon ng salo-salo. Ibig sabihin lang nun matik na panis na yung handa mo. Pinasarado yung daan, no, para daw walang outsider. Piling OC dogs pa yan, nagpalitsyon lang ng Rottweiler. Ano, masyadong desperado? Hindi ako makakalimot dahil todong nag-ensayo. Naglabas ako ng CP at lahat ng yun planado dahil sa pinost ko lang sa FB na panalo na ako. Tigbanan, pahinga natin! Paulit-ulit sinabi, panalo ako kay Beatroom, panalo ako kay Beatroom. Sige na, panalo ka namin. Tangina mo, kahit nanalo ka doon, 1-9 ka pa rin. Tangina, oh, tapos sinabi mo pa si Papa Benji, sino pa? Plasma. Tanginan to, ang hirap magrebat. Masyadong mahangin. Hindi ko maribatan kasi yung mga binanggit mo na pangalan, hindi naman konektado sa akin. Tapos, di ba lagi kang tambay sa branded? O bakit? Gusto mo sponsoran ka ng Hypebeat, Real Jokes, tsaka Black Manila. Gusto mo alagaan ka nila, pero hindi ka sinuportahan ni Papa Benji, siniraan mo na sa iba. Di ba kinumpronta ka niya nung ahon, piling inosente ang ina, patambay-tambay ka pa sa branded, pinipeki mo lang sila. Kada battle nila ng quarantine, pagandahan sila ng screenshot.
Ba't kayo naglalabas ng screenshot, ha? Asa na yung meaning? Akala ata nila pag na-personal with screenshot, ang sarap sa piling. Ako hinugot ni Enigma, walang tryout, rekta sa flip top, dapat alam mo na yung meaning na hindi uubra yung naglalabas ng screenshot sa di pinadaan ng screening. Tapos, mahilig ka pa mandamay, di ba? Yun yung mga naisip mong pakulo. Damay-damay, tapos after battle, sorry, tapos bigla kang tutungo. Gusto ko na rin sana mandamay ngayong nakikipagbuno. Kaso sabi ni Kuya Sherdan, bawal mandamay, number 1 rule namin yan sa pulo. Palakapan nyo naman yung pulo, bawal mandamay dun. Eh kaso lang, flip top to! Putang ina mo! Personalan na! Sino nakapanood ng laban niya nung Royal Rumble? Taas kamay. Forward nyo sa 36 minutes and 45 seconds. Tangina si Kuya Kev, sinutok sa leeg. Siya naman, grabe mag-rap. Kala mo hindi matipag. Tira ka ng tira kay Sureño, tangina mo, kitang-kita na yung libag. Tangina, tutok mo nga, Kuya. Tutok mo, ino, kitang-kita. Ino mo, huwag mo punasan. Ayun. Ano, masakit? Galit ka na? Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Puro ka personal at rhyme scheme. Pagdating sa personal, wala kang personal hygiene. Tapos, alam mo anong pinakamasakit kong desisyon sa buhay? Yung inaccept kita sa FB. Tanginan to, yung pagiging stalker sagad. Nag-my day ako madaling araw, wala pang 1 minute, naka-view ka na agad. Ano yun, para makakuha ng info? Pwede pang personal? Sige, gawin mo lang kasi di ba diyan ka mahusay, bro? Pero deep inside, nasasaktan ka sa my day ko, nakikita mo kasi yung mga bagay na wala sa buhay mo. Tulad ng pag-post ko ng buo na pamilya. Sa my day ko, makikita nyo, puro tropa yung makikita. Ganyan talaga ako ka-proud, lagi ko silang binibida. Ikaw, para di sila madami sa battle, di ka nagpo-post sa social media. Nakakaawa naman yung nanay mo. Nay, ito na ba yung anak nyo? Kung ano-ano sa battle, pinagsasabi-sabi. Di ba ito yung paborito nyong anak pag natutulog, lagi nyong katabi? Pinalamon, pinakaral hanggang sa pinalaki, kaso nung nakapatok sa flip-top, di kayo kayang ipagmalaki. Yan, ako, bago ako pumasok sa flip-top, alam kong pwede silang madamay. Kaya hindi ako nag-rebat kanina eh. Alam mo bakit? Matagal ko na yan tinanggap, tol. Pero shoutout pa rin sa nanay ko na pinalaki ako nung ako ay sanggol. Ikaw di ka proud sa mama mo, kaya sila nagmamak, tol. Basta ako pag dinamay ka nila, ako na bahala magtanggol. Kasi alam ko naman yung totoo, na di na kayo close ng pamilya mo. Kasi hindi ka na mabait. 12 anyos pa lang lumayas na sa kanila to. Kasi mga tropa pinagpalit. Hanggang sa nagkanya-kanya na, hindi na kayo nabuo. Alam mo ano yung masakit? Magkaka-reunion lang kayo pagpatay na yung may leukemia mong kapatid. Ano, masakit? Masakit? Ano, partida, di pa ako niyang sikat. Alam mo ano yung masakit? Tapos na yung round 3 mo, di ka na makakapag-rebat. Ano, masakit? Gusto mo mandamay? O sige, bigyan mo round 4. Idamay mo yung magulang ko. Hindi na ako magre-rebat kasi hindi na nila iisipin yung iisipin ng iba. Kasi nung nalaman kong ikaw yung kalabang ko, binriping ko na sila. Kaya di ako nagre-rebat, gago. Tangina mo, ano, baka sabihin, mayabang ako. Puro damay na naman. Sinadya ko lang yun. Ito'y ganti para sa anak ni C9 na minsan mong dinamay sa laban. Pati sa asawa ni Kairam na minsan mo ring pinagnasaan. Pati sa tita ni Sequence na pinatarpulin pa nga niyan. Ulul, inggit ka lamang kasi masakit yung katotohanan at masakit din na malaman na makikita silang buong pamilya, yun yung di mo naranasan. Time, 2 minutes lang yun. Time, let's up again! Parehas silang magaling sa battle na to. Parehas solid yung performance nila pero mas lumutang yung galing ni Bagsik dito sa round 1 and 2. Round 3 charisma yon. Pero 1 and 2 para sa akin mas magaling si Bagsik ng 1 and 2. At round 3 charisma. Para sa akin, Bagsik. Pero pakinggan natin kung anong horado. Palentong 10. Bagsik versus Charisma. Mag-ace 1 beses para sa kanilang pareho. Ang bato ng hurado, 4-1, magingay para kay Bagsik!
Putang ina, alam mo yun, mas masaya pa yung crowd kaysa sa kanya. Nang yan. Unang talo, unang alawana, unang talo. Unang pinatinang na ang lamat yun. Yun, ano yung kasaysayan niyo sa mga fans ng Flip Cup, di ba? Pero ayun, nagulat din ako sa sa naging laban, tapos sa magiging resulta ng decision. Pero kumbaga, nung pangalawang unang round tsaka pangalawang round, may decision ako na parang kay Bagsik na to. Pero nung round 3 medyo dumidikit ni yung round 3 ni Charisma, tapos parang halos kaya niyang baguhin yung takbo nung lahat ng round dahil sa mga punto. Pero parang kung susumahin sa mga bilang tsaka sa mga moments, yung round 2 yung pinakadikit, pero mas lesser yung naging parang moment ni Charisma sa round 2. Kaya parang kung i-husgayin ko ng per round, ayun, parang nakuha ni Bagsik yung 1 tsaka 2. Tapos 3, kaya kong sabihin na kay Charisma yon. Pero ayun, kumbaga dalawang round ako ni Bagsik sa sa nakita ko sa live, pero sa video di ko alam. Pero ganun yung nangyari. Ayun. So, rough yan. Binoto ko si Bagsik. Round 1, binigay ko kay Bagsik. Ewan ko kung overtime lang si Bagsik o masyadong maiksi yung round ni Charisma. Pero parang next-yan lang ako ng konti. Parang mas madami lang na banggit na maganda si Bagsik sa akin ng round 1. Round 2, dikit na dikit yun. Pero binigay ko ng konting-konti kay Bagsik. Tapos sa round 3, binigay ko yung kay Charisma. Bali 1-2 kay Pares lang. 1-2 nga. Bagsik talaga. At yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Congrats kay Bagsik, di ba? Hindi na siya undefeated. Hindi ka na undefeated. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli. Peace out.